Magandang araw sa ating mga manunood. Ako nga pala po, ang aking YouTube channel nga po pala ay Nanay sa Kusina Mix Vlog. Salamat sa inyong mga suporta sa mga nanonood ng aking video. At minsan lang ako mag-upload ng mga video, mga halangga, kasi busy ang nanay sa kusina. Araw-araw, hindi sa kusina talaga, hindi sa akin trabaho. Although ang pinagtatrabahoan ko ay kantin, nagluluto din naman ako doon, kaya lang ay more on sa labas ako nakapwesto. Ang akin pong mga naranasan sa nakaraang mga pandemic ay napakahirap ang aking pinagdaanan bilang isang nanay. Ang daming hindi maganda sa aking sa aming buhay na dinanas, marahil ay kahit na pinandulot ng Panginoon ang mga ganitong pangyayari, pero hindi pa rin niya ako pinababayanan. Hindi niya kami pinababayanan kahit na dumaan na yung pandemic, na hindi na nakalis ang aking asawa sa pagtatrabaho abroad. At kami ngayon ay nagtitiis sa nagtatrabaho sa isang karinderya, kantin na napakaliit ng sinasahod, pero sa tulong ng Panginoon napapagkasya, kasi may Diyos tayo na buhay na ating great provider. Alam niyo po guys, sa mga nakaraang mga pandemic, hindi lang parang malaking dagok sa buhay ang dinaanan natin sa pandemic na yan. Kami po ay dumaan kami na bago ako magpabaksin noon ay nagkasakit ako na hindi ko alam kung anong dahilan, pero sa tulong ng Panginoon ay pinanggaling niya ako. At ang aking asawa, lagi po siyang napapacheck up ko. Na-confine pa siya sa ospital, pero hindi po nagkulang ang Panginoon sa amin. Siya nag-provide ng lahat ng aming mga bills, at maayos na po ang asawa ko ngayon. Magaling na siya. Praise God. Kahit na maliit ang ating sinasahod, ang mahalaga ay napapagkasya natin sa araw-araw. Although may gusto tayong bilhin, hindi natin mabili, kasi ang kailangan nating unahin ay yung ating mga pangangailangan, hindi yung ating palaging gusto. Ayan, mas mahalaga palagi yung ating needs kaysa sa mga wants nating kailanganin. Kaya salamat sa Panginoon. Ito ang aking maikling kwento na aking share sa inyo mga guys. Kahit na busy ako sa araw-araw sa pagkakantin, ay tinatry ko pa rin pong mag-upload sa aking YT channel na ito, para makaipon naman tayo kahit papaano, at malay mo makasahod ulit tayo dito, kasi masipag lang tayo dito kay YT, kikita naman talaga tayo. Kaya minsan ako ay nagla-live. Maraming salamat sa mga nanonood sa aking pagla-live, at sa aking mga silent LS, at sa aking mga pag-upload sa aking mga videos. Ayan. Ang hirap po talaga ng buhay ngayon, ang mahal ng mga bilihin, at kailangan mong pagkasyahin yung kunting kinikita para lang sa pamilya. May nag-aaral na,
anak, pambaon, pagkain, kailangang ang ating pamilya ay masuportahan. Ayan, kaya salamat sa Panginoon kahit na kukunti lang yung sinasahod natin bilang isang content staff, pero hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Yung lakas natin sa araw-araw sa pagtatrabaho, pag-iingat niya sa atin ay napakalaki na pong blessing na galing sa Panginoon. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Siguro kayo din ay may mga kwento din kayo na naranasan sa panahon ng pandemic. Itong naranasan namin na ito ay parang kung sa lindol ay aftershock. Talagang iba ang impact, iba ang dating talaga sa buhay ng tao ang dinanas natin doon sa pandemic na ito. Ito yung aftershock ng pandemic natin naranasan na minsan gusto mong umiyak pero di mo magawa. Sa harapan ng tao gusto mong umiyak kasi parang yung yan tawag ganyan, parang bigat-bigat na ng dibdib na para lumuagla yung kalooban mo. Pero nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang kanyang mga pangako, hindi niya tayo iiwan.